Game, roll! Magandang umaga, East Asia! Magandang tanghali, classmate! At magandang gabi, mga ka-classmate. Ito po ang programa para sa mga mangmang utak-biya na walang originality at mahilig lang manggaya. At magsasabi pa, pasalamat na ginagaya sila. Hey, welcome sa #1 original news and commentary program na malapit na rin gayahin. Yan, no? Ako, good luck! Wala ko kontra sa... Kontrabando! Bago ang lahat, isang public service muna mula sa kontrabando. Merong dumudulog sa atin at nangangailangan ng ating matinding tulong. Si Direk R.A. Rivera. Yan, bali, ano po ang Okay, ano problema? ba ang Direk dinudulog Ray? mo ngayon Anong dito, Ginoong R.A. Rivera? Kasi kanina, bago tayo mag-taping, nawala yung wallet ko eh. Kumain lang ako sa kabila sa may HMR. Tas, nahuli pa nga ako sa Makati, so yung papel ko, pangkuha ng lisensya ko, nandun. Hindi ko na makukuha yung lisensya ko. Bali, magkano ba ang laman? Cash? Baka 80,000 siguro. 80,000? Oo, 90,000. May ibsan ba ang kalungkutan kung may group hug mula sa mga lakbayaran? Group hug kayo. Pwede naman. Direk RA, huwag ka naman mag-alala. Nandito naman kami. Okay, tuloy yung mga balita. Okay na tayo. Ako, nawalan din ako ng wallet. Hindi, bisita natin to galing sa The Global Filipino Yan. Investors. Ayan. Thank you. Thank you, thank you. Okay, headline. Maraming Thank salamat you. sa hug. Sa ulo ng mga namamaga at nagnanaknak na balita, lalaking mayabang, minura ang isang pulis, bukong, buwakin ang inangugali. Lalaki, nag-soul searching sa bubong ng isang koliseum. Ang tokmol gusto pang tumalon. Sa palakasan, balikan natin ang matinding kiskisan ng bayag sa semifinals ng PBA Philippine Cup. Sa balitang showbiz naman, Kuya Germs, natulog na. Pero ilan sa mga inalagaan niyang artista, pakels lang daw. At sa komentaryong kupal, hihimay ng ating security and counter-terrorism expert ang mga kupal na airport taxi na kupal talaga kung maningil. Umaandar na ang mga metro ninyo sa impyerno. Sabi ng author na si J.M. Barrie, life is a long lesson in humility. Aba, malipit yung mga intro mo ah. Oh, ang sabi naman ng isang mayabang na lalaki sa Malate, "Tanga mo!" Minura niya ang isang lesbo dahil lang sa ilang minutong traffic. Grabe naman yan. Narito ang ng report. Sa kuwang ito ng CCTV, tila normal lang ang mga eksena sa Remedios Circle sa Malate. Pero maya-maya pa, lumabas ng kanyang sasakyan ang isang lalaki na naka-gray na t-shirt. Lumapit ito sa isang bus na nagpapatraffic daw sa lugar. Inawat siya ng pulis na nagmamando ng traffic. Pero kasing init ng singit ni Satanas na may lagnat ang ulo ng bayabas na lalaki. Dinuro niya ang parak at pinagmumura ito. Hindi naman nagpatumpik-tumpik pa ang lesbo at inaresto ang lalaki. Pero nagpumiglas pa ito. Nakilala ang kumag na si RB Allison, 28 anyos. Dinuro niya, pinagmumura niya. Tapos sinabihan ko siya na, "Sir, may pulis na po sa harap. Ina-assist na po yung traffic. Para makadaan po kayo, kalma lang po." Dinuro niya po ako at minura niya rin po ako. Pag iliikot ng ganyan, yung pulis naman ang minura niya. Puta mo! Best Actor si Manong pang MMFF. Smile nga ulit. Tumangging magsalita sa kamera ang suspect na naharap sa patong-patong na kaso. Pero giit ng abogado, mali ang pagdampot sa kanya. Assuming na mayroong pambabastos, ang una kong tanong is that a crime? Russell Westbrook, ikaw ba yan? Kaya payo ng mga otoridad. Kapag po sa mga ganitong sitwasyon, pigilan na lang po natin yung emosyon natin. Uy, may itsura si ate. Pwede bang pusasan mo ang puso ko? Umaksyon! Ramon Bautista, News 5, Kontrabando. Baka naman nawala ng wallet yun, kaya mainit ulo. Oo. Ano ba ang itsura ng may picture ko ba ng wallet? Ayan.
Galing yan sa episode ng Simpsons. Anong picture ang nakalakip dyan sa wallet na yan? Wala pang nakalagay na litrato doon eh. O baka maraming litrato. Yung condom ba direct, kailangan bang isoli pag nakuha Hindi yung- dapat naglalagay ng condom sa wallet. Ayun, Kasi kasi mabubutas. maiipit yan, maiinit yan, ma-expose yan sa elements. Baka Pressure. masira. Masira. Oo. May reward ba pagka naisoli? Anong pabuya? 20 pesos, parang pinamimigay na sa barangay Otakan. Okay. Sa panahon ngayon, usong-uso ang self-searching kuno para magmukhang malalim na tao. Ang iba pupunta sa sagada o namumundok mag-isa. Pero ang isang lalaki hindi na lumayo. Nag-soul searching siya sa bubong ng Coliseum. Hindi sa Rome, kung hindi sa Las Piñas. Narito ang report. Duguan ang kamay ng lalaking ito sa isang presinto sa Las Piñas. Nakita siya sa bubong ng isang Coliseum at nagtangkang tumalon mula dito. Baka naman may concert siya, sinugatan din niya ang kanyang sarili. Mabuti na lang at naligtas siya ng mga pulis. Kaso, mas maayos pa kausap ang asong ulul kaysa kay Kuya. Nakatitig lang siya sa kawalan, parang lalaki na binasted. Nakita sa mga gamit ni Espiritu ang isang tiket ng eroplano patungong Cotabato at isang sirang cellphone. Kaso mas madaldal pa ang libag sa gilid ng kuko kaysa kay Kuya. Napag-alaman na pinapauwi na siya sa Cotabato dahil sa pagkalulong sa droga. Sige, shabu pa! Pero tumakas ito sa airport. Lumabas ka sa airport, tapos yung ginawa mo. Hallelujah! Nagsalita na rin. Hinatid ng mga pulis si Espiritu sa bahay ng kanyang ina sa Cavite. Uy, mamas boy! Kaso si mami, hindi natuwa. Muna naman, no? Lagi ba naglalaslas yan? Wala na ngang pera. Naubos na nga yung pera ko sa kaano sa'yo, eh. Si Espiritu, wala pa rin imik. Sabihin mo sa nanay mo. Sa huli, sinubukan na lang niyang lambingin si mami. Laos na yan, tol. Umaksyon, June Sabayton, News 5, Kontrabando. Baka naman nawala lang yung wallet niya. Baka, yun din feeling ko eh. Alam mo talaga, nakatawa si Mami pag G, nawala no? yung wallet mo, may nagagawa sa yung kakaiba yun eh. Ano mas pipiliin mo mawala direct? Wallet mo o Okay lang yan. cellphone mo? Okay lang yan. Cellphone. Yung cellphone nababack up. Oo nga. Yung Nababack wallet, up, hindi. tapos ma-retrieve mo lahat. Pero ang wallet, walang backup. Ernie Baron, Kuya Kim, Mang Tani, at Lord De Vera. Lahat sila mga batikang weather reporter. Pero panis silang lahat sa nag-iisang prinsesa ng paasa. Ang sala sa lamig, sala sa init, na si Binibining, Bea Benedicto. Narito na ang kanyang ulat panahon na wala sa panahon. Sup mga hipag at mga bayaw! Kamusta naman ang pasok ng 2016? Anyari sa mga New Year's resolution nyo? Malamang marami sa inyo ang sumablay na sa unang linggo pa lang ng 2016. Anyway, okay lang yan. Uso yan ngayon. Parang pangako lang ng mga politiko na for sure mapapako. Politicos be like, huwag na lang kasi mangako na magpapasagasa sa train kapag sumusobra sa 3 ang extra rice, okay? Ay, tungkol nga pala sa panahon to. Same lang sa last week. Speaking of last week, nanood ba kayo ng Barangay Utakan? Every Sunday yan sa TV5 ng 7 p.m. Please watch at i-follow nyo na rin ang aming social media dito sa @Barangay Utakan. Woo! Okay, matutulog na ulit ako ha. Balik sa inyo mga bias na mga bayaw. Mag-move on naman tayo Teka sa lang. hindi... News brief pala tayo. Mga kandidato lalo sa survey, kailangan ng dagdag supporter. Mag-move on na tayo sa hindi makapag-move on sa pamimigay niya ng motor sa kung sino-sinong mga pamangkin. Ay. Ang eksperto sa paghigop ng enerhiya, walang iba kundi si Tito Bart para sa kanyang sports segment na Balls! Hey, hey, hey! Mga kalampungan,
Grabe aksyon sa semifinal sa Philippine Cup. Nakakalibog, ang dami nagkiskisa ng balls. Parang dapat doblehin na ang brief. Noong Game 2 sa pagitan ng Alaska at Global Port, nagkarambulan ng mga player. Si Papa Dondon Hortiveros, hinili si Papa Anthony Semerad. Ay, nakakainggit. Sina Calvin Abeba at Jay Washington, sumali rin sa jumbagan. Pati si PBA Commissioner Chito Narbasa, umiksena. May paduro-duro pa siya. Noong Game 3 naman, si Papa Teres Romeo ang uminit ng ulo. Yung ulo sa taas, no? Dahil sa init ng laro, hindi siya nakapagpigil na suwagin ang kanyang puwit, si Papa RJ Hasol. Twerk it like Teres. Mainit din ang bakbakan ng San Miguel at Rain or Shine noong Game 1 ng kanilang semifinals series. Si Papa Coach Yeng Giao, binangga si Papa Chris Rose. Nagpa-bebe wave pa nga siya eh. Kaso natalo sa uli ang Elasto Painters. Tuloy, nakabawi ang Beermen sa pa-bebe wave. Ang cute nila, diba? Ang sarap kilitiin sa pawis na singit. Sa mga player, dahan-dahan lang sa laro. Pero kung may masaktan man, nandito lang ako para halikan ang masakit na parte ng inyong katawan. Promise. Back to you, boys. Malupit ang PBA ngayon. Malupit, tol. Oo. Teka, sandali. Mayroon tayong live feed ngayon. Meron tayong traffic report. EDSA Reliance northbound traffic! Okay, ito napaka-comprehensive nung Yan ang ibang klaseng traffic report. Ibang klase, di yan ba? ang cutting-edge journalism. Ewan ko lang kung gagayahin pa nila yung pang-beep na ka-beep na yan, ha? Kanino kaya nila ipapagaya? Kung ikaw sila. Kay Long Mejia. Hindi, sa ibang channel yun. Ay, ba yung channel ba yun? Channel yun. O siya. Siya. Dito naman tayo sa hindi nambobola. Ang pinakataklesa at pinakamatapobre na showbiz insider sa balat ng Galaxy. Ang life peg nila Kuya Lars at Mario Dumawal. Ang chismisang extraordinaire na si Andy Smigman. Kaibigan, tsismisa na naman tayo. Hindi naging maganda ang pagpasok ng bagong taon sa mundo ng showbiz. Feeling ko parang naputukan ng Goodbye Philippines ang puso ko sa pagpanaw ng nag-iisang master human na si Kuya Germs. Unti-unti nang nalalagas ang mga haligi sa industriya ng pelikula ng Pilipino. Kung wala si Kuya Germs, marahil ay wala din ang mga sikat na artista na tinitingala ngayon. Milya-milya ang agwat ni Kuya Germs sa ibang talent manager. Hindi siya kabilang sa iahon sa Potek Foundation at Pasisikatin Kita Iha Foundation. Ilan lang ang artistang sikat na hindi dumaan sa That's Entertainment. Ultimo, ilan sa mga nagbobold sa pelikula ay sumalang sa matinding kritisismo at patnubay ni Kuya Germs. Pero ang nakakalungkot ay ang mga buwakang inang artista na pinasikat ng Master Human pero hindi naramdaman sa mga huling sandali na kinakailangan sila ng kanilang ama-amahan sa showbiz. Si Isko Moreno na rin ang nagsabi na hinanakit na ito ni Kuya Germs sa kanyang mga alaga noong hindi pa sila sikat. Ni Hay, ni Ho, wala siyang narinig sa mga ito. Kahit si Kuya Germs na mismo tumatawag sa kanila para mag-kiss man lang sa walang tulugan. Isang maliit na pabor man lang sana nisukli sa milyon-milyong pera na kinita nila dahil sa rin sa pag-aalaga ni Kuya Germs sa kanila. Pero ngayong pumanaw na ang kanilang mentor, may nalalaman pa silang paiyak-iyak pag ini-interview. Palakpakan! Ang husay nyo talagang umakting. Ang kabalintunaan nito si Kuya Germs ang nagturo sa inyo na umiiyak sa harap ng kamera. Ang sarap ninyong sampalin at buhusan ng asido sa mukha. Gayon pa man, mapalad tayong nagkaroon ng Herman Moreno sa industriya. Kahit pa nitong mga huling taon niya ay nilalagay sa madaling araw ang time slot niya. Nagawa pa rin niya ang kanyang tungkulin na paunlarin at pagyamanin ang ating sining. Yan ang tunay na master human. Sa laki ng naiambag mo sa industriya, maaari na rin po kayong matulog ng mahimbing. Good night, Kuya Germs. Kung napapanood nyo yung ilang ng Master Showman dati, hindi pa yung walang tulugan Master Showman. Lagi nagpaparinig yan sa mga bisita niya na, naku, mabuti ka pa sa batch mo sa Dutch. Hindi ka nakakalimot. Nadalaw mo ako. Hindi ka gaya ng iba na nakatikim lang ng konting kasikatan. Ini-snub din yung mga pa-birch tree niya, gano'n. Tsaka Dash dishwashing paste. Oh, so, kawawa naman si Kuya Germs. Ngayon, meron tayong live feed mula sa traffic report muna tayo. EDSA Reliance southbound traffic!
Parang pamilyar yun, nag-traffic report na yun, direct. Hindi, comprehensive nga. Kasi kanina may northbound. Ito, Southbound. naman. Bumalik tayo dun kay Kuya Germs. Di ba na-meet din yung si Kuya Jerry? Ako na-meet Kuya Germs, ko. sabi ko, oo. Tayo, interview natin yan sa palabas natin dati na wasak. Bait yan, nalit yung camera crew ng isa't kalahating oras. Hindi siya umalis. Hindi umalis. O, di ba? Kung iba lang yun, nag-walk out na yun. Eh. Ng professional. Tsaka marami na tulungan sa DAP. Bago tayo mag top 5. Mayroon ulit traffic report? Hindi. Time check. Mga bayaw, 3:30 na. Kahit naman na mapanood nila to, syempre hindi yan tatama sa oras. Pero maganda may nagpapaalala Ba? sa atin ng oras. Ba? Lalo pat magandang binibini yung nagta-time check. Syempre. Parang pamilyar yung yung time check Parang na yun. familiar nito time check na yan. Parang nakita ko na yan dati. Naglakbay aral, tapos naging sekretary ngayon, tuma-time check na. Malupit talaga. Teka, gusto mo ba mag-time check? Pwede pa tayo mag-time check. Sige nga. Kasi time check na tayo. Time check na ulit. Mga bayaw, 3:50 na. Okay, mga kapatid. 1, 2, 3. Alam niyo naman yung mga kasunod, di ba? Ito na po ang mga pinaka malulupit na soundbites ngayong linggo na sagot sa kahirapan ng bansa. Sa number 5, ang cinematic masterpiece na pinapanood ng mga preso sa New Bilibid Prison. Kabahan na ang Honor Thy Father at ang Oro Plata Mata. Nako! Oh, yan yung mga nahuli sa loob ng kulungan. Yun pala pinapanood nila. Ako hindi ako nagkakamali, ano yan, Swedish art film yan. Talaga? Hindi parang sequel na The Horse Whisperer yan? Parang tungkol din sa sa biodiversity, gano'n. Mga ganun. Alamin nga natin, ano ba Horse yan? I-google mo nga. The Horse Purse. Horse Porn DVD Animal Sex Gallery. Ano ba to? Easy! Hayop! Sa numero 4 na tayo. Tuloy Okay, natin. sa numero 4, saan kaya napunta yung wallet ko? At saan nga ba takot si Vice President Jejo Marbinay? Ay, sus, dami ng patay ang ilaw dito. Kanina, hindi lang ako nagising. Takot ako, madilim. Takot ako, madilim. Takot ako, madilim. May may stage presence si Jejo Marbinay, no? Feeling ko magiging magaling siyang stand-up comedian. Kasi alam niya minsan kung kailan babaguhin yung boses niya pag nagde-deliver ng punchline. May diba? timing no? May timing. Gagaling din. Tuloy na natin to. Okay. Sa katlong pwesto, mga tol, may bayag ba si dating SAF Chief at ngayon ay senatoriable na si Hitulio na Peñas? Ikaw lang ang may balls, sabi sa akin eh. Tapos biglang tanong sa akin, nandyan pa ba yung balls mo? Sabi ko, sir, lagi kong dala, lagi kong chinecheck, lagi nandyan. Yung balls, parang wallet din yan. Sinecheck din lagi kung nandyan pa. Pero, mabalik tayo doon sa horse suffers, Nagtataka lang ako, bakit yun ang pinipili ng panoorin sa loob ng piitan? Gayon, meron namang tinatawag na conjugal visits. Baka yung mga iba walang conjugal visit. walang Or mga baka naman ang kwarto. gusto lang nilang i-analyze, aralin, yung pelikula. Sa number 2, ang litrato mula sa pista ng itim na Nazareno na hindi pumasa sa Philippine Daily Inquirer. Mula sa batikang photojournalist na si Nino Jesus Orbeta. Tignan natin Ito yan. ang tunay na kahulugan ng devotion. Grabe, nakakagulat yung mukha talaga nung lalaki yung dyan eh. Yun. Huling-huli yung expression ng mukhang yan, ang intensity. At sa number 1, ang pinaka-eloquent na mensahe ng isang pasahero sa walang kapantay na ginhawang binibigay ng MRT. Ano, mensahe sa MRT? Ayan. Bakit boss? Ano nangyari kanina sa MRT? Oh, straighten the fuck up, MRT. Tangin nyo. Palakpakan na. Yan ang man on the street. Ito ang pinakapuro, pinakadalisay, Na pinakatotoong opinion. pagpapahayag ng opinion. Naglakad yung mga tao, pinaglakad sila. Nung isang araw, nung isang linggo, 2 beses pa nasira ang tren. Isa sa umaga, isa pa sa hapon. At lahat yan kasalanan ng presidente ng Liberal Party. Sino ba presidente ng Liberal Party? Ang DOTC Secretary. Ako po, Seneroso Kupal, sikyo at rumarakit na komentarista. Hindi na talaga naubos ang kupal dyan sa NAIA. Kung hindi ka tataniman ng bala, paduduguin naman ang iyong bulsa sa mahal ng singil ng mga airport taxi. Anak ng
naman. Daig nyo pa ang mga spakul sa Quezon Avenue kung maningil. Sa kanila, 600 lang. Kayo, 1,800 ang biyahe mula NAIA hanggang TV5 Reliance. Ginagatasan nyo ang mga pasahero. Ano akala nyo sa mga sumasakay ng eroplano? Nagtatayo ng pera? Salpakan ko ng batota ang mga tumbong nyo dyan eh. Tingnan ko kung hindi kayo magtayo ng dugo. Saan kayo kumukuha ng kapal ng mukha na gawin yan sa mga pasahero? Hindi kaya bakit nyo rin ang mga taga-NAIA kaya kayo ganyan dyan? Nagtatanong lang. Paano tayo niyan maalis sa listahan ng worst airport sa mundo kung ganyan ang style ninyo? Ang masaklap, ilang taon nang umiiral ang ganitong racket sa NAIA. Pero nasaan ang LTO at LTFRB? Tawagan nga natin. Hello, LTFRB. Si Generoso Kupal ito. Isusumbong ko lang sana itong mga abusadong airport taxi dito sa terminal to. Okay, punyeta. Gagawan daw nila ng report. Yan ang hirap sa LTO at LTFRB. Magpalaki ng mga bayag. Kikilos lang pag nagiging viral na sa social media ang problema. Oh, may babatingin ka ba, Lord? Si Nanay Christy. Maraming salamat sa isa na namang batch ng napakasarap na adobo na napakarami ng bawang. Ako naman, yung kakuha ng wallet, kahit wala na yung pera, may balik lang yung discount card ko. Paano isusoli yan? May address naman doon. Pwede rin dito sa himpilan ng TV5. Pero pwede i-taxi nila, ikaw magbabayad ng taxi Pwede nila. rin, pwede rin. Teka wala, teka. Magpaano dyan? Magpaalala ka lang sa mga baka may gagaya lang. Wala, baka lang. Dapat nga matuwa para kasi yung voter education, kailangan malaman yan. Oo, kayo naman. Saka idol tayo ng mga creatives ng mga taga-kabilang istasyon. Kaya ganon. Hindi, baka naman di ginagaya. Naisip lang talaga nila yun. Naisip lang. Tsaka Ng di naman original. Nagkataon lang yan, feeling ko. Kataon lang. Kasi wala naman nanonood sa atin. Original ba bigote? Ano? Pero naman may bigote dati pa. Madali pala kausap tong mga to. Pag sinabi natin huwag i-share, hindi nga nila sinishare. Huwag nga yung share yung mga... Hindi gumagana yung reverse psychology, mga hunghang. Ito yata yun, yung pinapanood nila sa ano. Ito yung horse. Ano yung horse? Oo, yan yata yun. Oo, kawawa naman yung horse. Grabe naman yan. May gatas pala yung horse, no? Oo nga. Ginagatasan yung horse. That's the horse. At yan na naman ang isang edisyon ng mga namabaga at nagnananang balita. Ito ang programa para sa mga talipandas, tungaw, at tukmol na lipunan ng social media na walang ginawa kung hindi Pagpadwa! Wow! Sa ngalan ni Lovely Lord Rivera, Rowdy R.A. Rivera na nawawala ng wallet, Jolly June Sabayton, Beaming Bea, Barbaric Bart, Enticing Epe, at si Crushable Kupal. Ako, si Revealing Ramon Bautista. Walang kukontra sa... Horse Stoppers!